Maayong gabi sa tanan. So ako na-assign na pod karon sa pag-share sa devotional. So nag-switch rami ni Brother Jemar. Siya na pod Sabado, ako na pod ang Wednesday. Okay, 2 Kings chapter 4, verse number 2. Sunda lang sa inyong mga mata. So akong gi-share pag last is chapter 1, karon chapter 4. Nana mo, 2 Kings chapter 4, verse 2. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Magamputa, Ginoo, salamat kayo sa kagabion. Salamat sa safety and protection, Ginoo, nga kami magipaabot diri sa simbahan. Ug una sa tanan, Lord, pasaylo gid kami sa mga kalapasan nga mong nabuhat diha kanimo. Pinagi sa una sa pulong ug sa buhat, Lord God. Nga ikaw makahinlo ka namo, pinagi sa balang dugo ni Kristo. Labi na gyud ako, Lord God, nga mo share sa imong pulong karon, nga unsa ako nakatunan sa imong pulong, Lord. Ug akong giampo, Ginoo, nga ikaw maka empower pod diri kanako, maka flow gyud ang power sa Holy Spirit, Lord God. And I pray, Ginoo, nga dili ko magsalig sa akong nahuna, sa akong panabot o sa akong knowledge, Ginoo, nga akong naangkon, mat akong itugyan diha kanimo, Ginoo. Akong giampo, Lord God, nga na po makatunan yung mga katawhan karon sa akong nakatunan aning 2 Kings, Ginoo, nga imong gipaalaw nga akong mabasa o akong makatunan sa akong devotion, Ginoo. Ug himaya nga madawatan karon, Lord, among ibalik kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga mabugtong man luwas. Amen. Okay, diri sa 2 Kings chapter 4 verse says 1 to 7 is iya. So maybe nakadungog na mo ani or nakabasa na mo ani about sa katong woman lang gihapon gigamit sa Ginoo diri nga widow gihapon, widow woman gihapon, nga giingon diri sa verse number 1. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. So naay usa ka babae namatyan og bana, and then naa siya 2 ka anak. Unya naa sila dako kayo nga utang gyud. Naningil na. Kay kung gamay ra ni nga utang dili kwaon ang iyang mga anak. So pwede ra to unya ipalabay sa lang ni kay gamay pa man. Dili pa kaigo ang kani nga utang para makuha nako ang iyang mga anak 2 ka buok para mahimong bondmen, para mahimong sulugoon. Unya ni adto ang babae, kabalo siya asa siya moadto. Padulong siya sa men of God nga mao si Elisha ni nga time. And Elisha said, kato sa verse number 2, gipangutana siya kung unsay naa sa ilang balay. Nya giingon sa babay, save a pot of oil. Nga empty pagyud siya. Napaisod pero usa ka pot of oil na lang. Then verse number 3, then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. So gikumandan siya sa men of God nga mugo og manghulam og mga sudlanan. Kanang daghan gyud all thy neighbors, tanan nimong mga silingan. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Verse number 7, Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. So unsa kanindot nga ako nakatunan diri ba? Bisan sa kagamay nga iyang sa iyang nautangan, unya nagita mo adto sa men of God, no, or sa Ginoo mismo kung naa na tay problema nga dili na nato kaya. Tungod
Tungod sa kagamay na lang, nakaingon siya nga mao na lamang gyud ni nahabilin sa akong tinigom, 1 pot of oil na lang gyud. Ko sa tawanon lang ba nga naa na tay utang nga taga asa naman taga liog, taga kiting, asa ba or nalapawan na ka sa imong utang, ana pa ba kamo duol sa Ginoo? Nya ako nakuanan diri, kita utangan gyud ra bata sa Ginoo, daan niya ang Ginoo pag gyud atong duolon. Nga makaingon ta ba nga tungod sa akong sala nahimo kong utangan da sa Ginoo kay ang gibayran na akong sala unya sa kanila nga provision lang sa tawhanon lang dili kaya sa Ginoo. Nakaya man gani niya ang impyerno, nakaya man gani niya pagluwas nako sa akong espirituhanon nga walay bisan kinsa nga tawo nga makaluwas. Walay bisan kinsa nga tawo nga makabayad ani ang salaa. Ako ra gyud didto sa impyerno. Pero ang Ginoo kung willing lang gyud ta moduol da sa Ginoo, bisan ang atong mga problema tawhanon, kaya niya i-save. Bunsaon man animo kung angko nimo tanang butang aning kalibutan na kung imong kalag padong gyapon sa impyerno. Mao ako nakuanan diri sa kaninga woman diri tungod sa iyang problema nakaduol siya sa man of God. Nakakwenta pagid siya nga niingon pagid siya, "Di servant baya nahadlok ba yan ni siya sa Ginoo?" So mao na ning duol siya, niya iyang gi-offer ang iyang pot of oil niya. Nigingon pag yun sa man of God, sige, kanang pot of oil nimo panirado sa imong balay ug iyabo na siya sa matag vessel nga imong gipanghuwam. Nga makuan po na nato pod nga naarabay mga silingan nato. Nya kinsa man atong silingan tanang tawo nga walay Kristo, mao natong silingan nato. So ang katong mga empty vessels nila atong i-pour out ang atong oil. Nga gikan sa Ginoo nga oil. Kay kung sa babae lang ni nga oil, sa widow woman lang ni nga oil, mahurot na to yang oil. Hasta mahurot yang oil, gamay ra ang masud dito sa mga vessels sa mga neighbors niya. So atong kinabuhi, naa na ba tay oil, which is ang Holy Spirit? Nga ang mga empty vessels sa atong palibot ato ba pangbutangan nato og oil ay kabalaka di na mahurot nga oil, ma-renewed na siya. The more you give, the more you receive. Kung mo teach ka, matudulan pug ka. So ang oil dire nagrepresent is the Holy Ghost, ang pagwali sa pulong sa Ginoo which is the gospel nga atong igo na to. Tumano na to ang giingon sa men of God diri sa pulong sa Ginoo nga borrow ta og mga vessels ato silang pang-agnihon gyud. Idala na to sila diha sa balay nato, sa balay sa Ginoo, i-pour na to ang Holy Spirit which is the oil. Nga makaingon gyud ang mga tao kisa pa man wa naluwas diha. Kaya to pabubuan pa gyud pero niingon ang iyang anak wala na. Tanang vessel nahimo gitang panalangin sa empty vessels nga atong gipanghuwam. So pasalamat ko nga naka-devotional ko ani. Nga unsa kanindot ang empty oil sa una maka pour out na sa mga empty vessels. Yan po na to sa Ginoo, bisan ako nga mahimo kong oil vessel nga puno sa oil nga maka pour out dito sa uban nga mga empty. So atong ikuan diri nga dire sa verse number 7 pod last ni, then she came and told the man of God. Ngano ni unsa man siya ning report siya. Ning report siya wala gid siya giangkon, wala gid niya giangkon ang glory. Tungod nako nangakuan to sila. Nangapuno to sila wala niya giangkon, iyang adto iyang gi-report, iyang gihatag ang glory gid didto balik sa Ginoo. Sa man of God iyang giingnan, unya gigayran siya unsaon niya ang iyang oil kay para mahimong productive pagid sa uban. And he said, "Go sell thy oil and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest." So dili na ikaw maka-benefit hasta imong mga anak. Ang imong silingan, ang mga empty vessels nga puno na sa oil, sa Holy Spirit, tungod sa imong kinabuhi nga imong gi-offer, bisan sa kagamay sa imong oil, imong gi-offer da sa Ginoo. So I hope and I pray kitang tanan
nga dili na to usika ng atong oil dito sa kalibutan apan atong i-pour dito sa mga empty vessels. So may gabi, thank you.